Isa sa pinakapangunahing katotohanan ng pagiging tao ay ang pagkakaroon ng sakit. Ngunit sa paningin ng ating mga ninuno, ang sakit ay hindi lamang pisikal na karamdaman. Isa itong babala ng pagkabuwal sa balanse, sa pagitan ng katawan at kalikasan, ng damdamin at espiritu, ng tao at pamayanan. Bago pa man dumating ang makabagong medisina, taglay na ng sinaunang Cavateño ang sariling paraan ng pagpapagaling, isang sistemang hinugot sa kalikasan, pinanday ng ritual, at pinatibay ng pananampalataya. Mula sa mga halamang gamot hanggang sa orasyon, mula sa hilit hanggang sa pagtatawas, ang paggaling ay isang kabuuang proseso ng katawan at kaluluwa. Sa puso ng mga pamayanang prekolonyal, isinilang ang mga babaylan, albularyo, at manghihilot, mga tagapagpagaling at tagapagtanggol ng buhay. Sa bidyong ito na inihanda ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas, samahan ninyo kami sa paglalakbay tungo sa sinaunang mundo ng panggagamot sa Cavite. Mga sanhi ng sakit ayon sa sinaunang paniniwala. Sa sinaunang Cavite, ang sakit ay hindi basta epekto ng pisikal na pinsala, kundi isang senyales ng pagkasira ng balanse sa ugnayan ng tao, kalikasan, at espiritu. May 5 pangunahing pinaniniwala ang sanhi ng pagkakasakit. Una, galit ng mga espiritu. Kapag ang tao ay walang palom na nakialam sa sagradong kalikasan, tulad ng punong kahoy, ilog, o batuhang tinitirhan ng espiritu, maaaring parusahan siya sa pamamagitan ng biglaang karamdaman. Tanging ang babayan ang may kakayahang matukoy kung anong espiritu ang naapektuhan at anong ritual ang kailangang isagawa. Pangalawa, ang sumpa o kulam. Ang kulam ay pananakit gamit ang mahika. Ginagawa ito sa pamamagitan ng orasyon at gamit na konektado sa biktima, tulad ng buhok o damit. Ang epekto ay hindi maipaliwanag na lagnat, sakit ng tiyan, o pagkabaliw. Ginagamot ito sa pamamagitan ng pagtatawas o balik-sumpa. Pangatlo, ang labis na takot, lungkot, o trauma ay pinaniniwala ang sanhi ng pag-alis ng kaluluwa sa katawan. Tinatawag itong nawala ang kaluluwa, at nagdudulot ng depresyon, pagkabaliw, o pagkatulala. Ang ritual ng pag-anito ay ginagamit upang hikayatin ang kaluluwa na bumalik. Ika-4, utang sa diwata o anito. Kapag ang isang pangako ng alay ay hindi natupad, maaaring parusahan ng espiritu ang tao o ang kanyang pamilya. Ang tanging lunas ay ang pagtupad ng panata sa pamamagitan ng handog at dasal. Pang-5, di sinasadyang aksidente. Ang mga sugat, pagkabagsak, o pagkadulas ay itinuturing ding sanhi ng sakit. Ngunit kadalasan, ito rin ay iniugnay sa kapabayaan sa paalala ng espiritu o kakulangan ng paggalang sa kalikasan. Mga uri ng manggagamot sa prekolonyal na Cavite. Babaylan, espiritual na tagapagpagaling ng sinaunang panahon. Ang babaylan ay isang mahalagang figure sa lipunang prekolonyal, isang espiritual na pinuno, manggagamot, at tagapagpanatili ng balanse sa pagitan ng tao, kalikasan, at mga espiritu. Siya ang nilalapitan sa oras ng karamdaman, kalamidad, o kaguluhang espiritual, lalo na kung ang sakit ay hindi maipaliwanag sa pisikal na paraan. Kadalasang babae ang babaylan, ngunit may mga asog o lalaking may pambabaeng anyo na tumatanggap ng parehong tungkulin. Sa paniniwala ng mga sinaunang pamayanan, ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan sa mga anito at diwata ay nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan bilang tagapagpagaling. Gamit ng babaylan ang ritual na pagtatawag sa espiritu upang humingi ng pahintulot o lunas. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng sayaw, awit, usok ng insenso, at pag-aalay ng pagkain, alak, o dugo ng hayop. Kabilang sa kanyang pamamaraan ang pagtatawas, at ang tinatawag na pagluluwal, isang ritual na layong ilabas mula sa katawan ang masamang espiritu o sumpa. Ang kanyang ginagamot ay mga sakit na bunga ng galit ng espiritu, paglabag sa sagradong lugar, sumpa, o pagkabuwal sa balanse ng kapaligiran. Hindi lang katawan ang kanyang nilulunasan, kundi pati damdamin, kaluluwa, at ugnayan ng tao sa daigdig. Sa kabuuan, ang babaylan ay hindi lamang manggagamot kundi tagapangalaga ng kabuuang ginhawa at kaayusan ng pamayanan. Sa pagdating ng mga Kastila, ipinagbawal ang mga ritual ng babaylan at itinuturing silang bruha o erehe.
Tinawag ang mga babaylan na bruha at alagad ni Satanas. Dahil dito, sila'y pinarusahan, pinahiya, at pinilit talikuran ang sinaunang pananampalataya. Ngunit sa mga liblib na bayan ng Cavite tulad ng Maragondon, Amadeo, at Indang, patuloy na isinagawa sa lihim ang kanilang mga karunungan, na sa kalaunan ay naisalin sa mga modernong albularyo at faith healer. Ang albularyo. Sa sinaunang Cavite, ang albularyo ay isa sa pinaka-pinagkakatiwalaang tagapagpagaling ng komunidad. Tinutugunan niya ang mga karaniwang karamdaman gaya ng lagnat, ubo, pilay, pananakit ng tiyan, at sugat. Hindi tulad ng babaylan, ang albularyo ay mas nakatuon sa pisikal na aspeto ng paggagamot gamit ang mga likas na pamamaraan at karunungang katutubo na ipinamana sa kanya ng mga ninuno. Ang kanyang paraan ng paggamot ay praktikal at matyaga. Gumagamit siya ng tapal upang pairan ang apektadong bahagi ng katawan at mabawasan ang sakit. Sa hilot, inaayos niya ang litid at lamig sa pamamagitan ng tradisyonal na masahe. Kapag ang karamdaman ay hindi maipaliwanag, gumagawa siya ng pagtatawas upang alamin kung ito'y sanhi ng espiritual na puwersa tulad ng kulam o usog. Sa ganitong sitwasyon, binibigkas niya ang orasyon, isang bulong o panalangin na pinaniniwala ang may kapangyarihang espiritual. Ang albularyo ay hindi lamang umaasa sa natutunan mula sa iba, kundi nagsasagawa rin ng sariling pag-aaral sa kalikasan. Madalas siyang pumupunta sa kagubatan upang tuklasin ang mga halamang may lunas. Pinagmamasdan niya ang anyo, amoy, at lasa ng mga dahon, ugat, at sanga, at isinusubok ito sa sarili o sa mga hayop bago ito gamitin sa tao. Sa ganitong paraan, nabubuo ang kanyang personal na kaalaman ng mga lunas, isang living pharmacopoeia ng bundok, gubat, at bukirin. Pagdating ng mga paring Kastila, tinutulan nila ang mga ritual at orasyon ng albularyo, sapagkat taliwas ito sa doktrina ng simbahang Katolika. Tinawag nilang pamahiin at gawa ng demonyo ang mga paniniwala at gawain ng mga katutubong manggagamot. Gayunman, may ilang paring Heswita at misyonero na humanga sa husay ng mga albularyo, lalo na sa kanilang malalim na kaalaman sa mga halamang gamot. Itinala nila ito sa mga herbarios, at ginamit bilang sanggunian sa paggawa ng mga panimulang aklat medikal sa kolonyal na panahon. Kahalagahan at pamana. Ang albularyo ay hindi lamang manggagamot, kundi tagapayo, guro, at tagapag-ingat ng karunungang katutubo. Sa kabila ng makabagong panahon, siya ay patuloy na kinikilala sa maraming pamayanan sa Cavite at Pilipinas. Sa panahon ng krisis, pandemya, o kakulangan sa serbisyong medikal, ang albularyo ay simbolo ng lunas, tiwala, at ugnayan ng tao sa kalikasan, isang pamana ng kagalingan na hindi kailanman naglaho. Ang hilat sa prekolonyal na panahon sa Cavite. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may matatag ng sistemang pangkalusugan ang mga katutubo sa Cavite. Isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapag-alaga ng buhay ay ang hilot, isang babaeng dalubhasa sa pag-aalaga sa buntis sa pagpapaanak, at sa pangangalaga ng bagong silang na sanggol. Sa lipunang prekolonyal, ang hilot ay hindi lamang simpleng tagapaanak, siya rin ay tagapangalaga ng espiritual at pisikal na kalagayan ng ina at sanggol. Ang kanilang kaalaman ay hindi mula sa formal na paaralan kundi mula sa tradisyong paalin-salin ng mga ninuno. Karaniwang ang isang babae ay nagiging hilit sa pamamagitan ng pagsasanay sa isang nakatatandang hilot, ina, tiyahin, o lola, na nagtuturo ng mga lihim ng hilot, mga halamang gamot, at mga orasyon o dasal na ginagamit sa panahon ng panganib. Itinuturing itong sagradong kaalaman. Sa panahon ng pagbubuntis, ang hilot ay regular na binibisita upang hilutin ang buntis at tiyaking nasa tamang posisyon ang bata. Gumagamit siya ng langis ng niyog, pinainit na dahon ng saging, at halamang gamot tulad ng damong Maria, tanglad, at kalabo upang mapadali ang paglilihi, paghilab, at panganganak. Sa oras ng panganganak, ang hilit ay humihilot, at tumutulong sa ina sa pagluwal ng sanggol. Kapag may panganib, nagsasagawa siya ng ritual o orasyon. Pagkatapos manganak, pinapaliguan niya ang sanggol sa tubig na may lagandi o sambong,
at tinatapalan ang pusod ng ina gamit ang bayabas upang maiwasan ang impeksyon. Ang Hilat ay may mataas na posisyon sa pamayanan. Sa kabila ng pagsupil ng mga paring Kastila, nanatiling buhay ang kanyang karunungan sa Cavite, bilang tagapagdala ng bagong buhay at tagapangalaga ng kalusugan ng pamayanan. Ang manghihilot ng katawan sa tradisyonal na lipunang Caviteño sa lipunang prekolonyal ng Cavite. Ang manghihilot ng katawan ay isang mahalagang tagapagpagaling na tumutok sa mga karamdamang kaugnay ng kalamnan, buto, pilay, lamig sa katawan, at iba pang pisikal na pananakit. Hindi siya katulad ng hilat na nagpapaanak. Ang kanyang gawain ay nakatuon sa paghilot ng mga katawan ng may sakit, karaniwang dulot ng labis na trabaho, pagbubuhat, o pagkakatapilok. Ang kaalaman ng manghihilot ay mula sa pamana ng mga ninuno, karanasan, pagmamasid, at lihim na turo ng mga naunang manggagamot. Sa kanyang paghilot, gumagamit siya ng mainit na langis ng niyog, pinainit na dahon ng saging, at minsan ay mga dinikdik na halamang gamot tulad ng sambong, lagundi, o siling kapaw. Ang mga ito ay ipinapahid sa bahagi ng katawan ng pasyente habang maingat niyang minamasahe ang nananakit na bahagi, gamit ang matibay ngunit banayad na paghipo. Karaniwan siyang tinatawag sa bahay ng may sakit. Nauupo siya sa banig, pinakikiramdaman ang mga ugat, lamig, o namuong hangin sa loob ng katawan. Sa kanyang kamay, halos parang may mata, kayang malaman kung nasaan ang pilay, kung alin ang naipit na ugat, at kung anong bahagi ang nangangailangan ng paghilot. Madalas din siyang naglalagay ng tapal, langgas, o binto sa pagkatapos ng hilit upang masigurong hindi bumalik ang sakit. Sa ilang pagkakataon, binibigkas niya ang orasayon o dasal upang palakasin ang espiritual na bahagi ng paggaling. Ang mga manghihilot ay hindi ganap na sinupil ng mga prayer dahil pisikal lamang ang kanilang paggagamot, gaya ng masahe at pag-aayos ng pilay. Hindi sila sangkot sa ritual o espiritismo kaya't hindi itinuring na banta sa pananampalatayang Katoliko ng mga Kastilang misyonero. Ang manghihilot ng katawan ay hindi lamang isang manggagamot, siya ay tagapangalaga ng balanse ng katawan, kalikasan, at enerhiya. Hanggang sa ngayon, ang kanyang kaalaman ay patuloy na iginagalang sa maraming bahagi ng Cavite at ng buong bansa. Sa sinaunang Cavite, ang taga-usog o pangontra ay isang natatanging manggagamot na may tungkuling tukuyin at lunasan ang usog, isang hindi nakikitang karamdaman na pinaniniwala ang dulot ng matinding paghanga, inggit, o masidhing damdamin ng isang tao sa sanggol o batang musmos. Sa paniniwala ng mga prekolonyal na Caviteño, ang usog ay hindi basta simpleng sakit kundi espiritual na epekto ng interaksyong panlipunan, at ang paglunas dito ay nangangailangan ng tiyak na ritual. Kadalasan, ang taga-usog ay isang matanda o sino mang kilala sa komunidad na may malakas na mata o yaong may taglay na lakas na maaaring makasakit ng hindi sinasadya. Sa tuwing may batang biglang lagnatin, sumama ang pakiramdam, o umiyak ng walang tigil matapos makasalamuha ang isang panauhin, agad na kinokonsulta ang taga-usog. Isa sa karaniwang lunas na kanilang isinasagawa ay ang paglalagay ng laway sa noo o tiyan ng bata, kasabay ng bulong o orasyon, isang panalangin o lihim na dasal na inaakalang may kapangyarihang espiritual. Bukod dito, ginagamit din ang mga pulang sinulid, bato, o anteng-anteng bilang proteksyon sa bata. Sa ibang bahagi ng Cavite, uling o itim na lupa ang ipinapahid sa noo ng sanggol upang hindi ito mapansin ng masasamang espiritu o enerhiya. Ang ganitong uri ng manggagamot ay hindi maituturing na albularyo o babaylan sa karaniwang pakahulugan, kundi isang tagapangalaga laban sa mga banayad ngunit mapanganib na puwersang espiritual. Sa kabila ng pagbabawal ng mga fraile noong panahon ng kolonisasyon, nanatiling buhay ang papel ng taga-usog sa ilang bahagi ng Cavite, patunay sa tibay ng katutubong kaalaman at paniniwala sa ugnayan ng katawan, damdamin, at espiritu. Ang pamana ng mga prekolonyal na manggagamot ng Cavite, tradisyon, kalikasan, at siyensya. Ang mga prekolonyal na manggagamot sa Cavite, gaya ng albularyo, babaylan, manghihilot, kamadrona, at taga-usog, ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng kalusugan sa pamayanan.
Sila ang unang mga tagapangalaga ng katawan at espiritu, gumamit ng likas na yaman at paniniwala upang mapanatili ang balanse ng buhay. Ang kanilang kaalaman, bagamat itinuturing na di siyentipiko noong panahon ng kolonisasyon, ay patuloy na pinapatunayan ng makabagong agham. Isa sa pinakatanyag na ambag nila ay ang gamit ng halamang gamot. Sa Cavite, ginamit ang lagandi para sa ubo at lagnat, sambong para sa bato at ihi, luya para sa kabag, at bayabas para sa sugat at pangmumog. Sa kasalukuyan, kinikilala na ng Department of Health at ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, PITAHC, ang mga halamang ito bilang epektibo at ligtas batay sa siyentipikong pagsusuri. Ang panghihilot, na dating itinuturing na simpleng masahe, ay kinikilala ngayon bilang bahagi ng complementary and alternative medicine. Pinatunayan ng mga pag-aaral na ito ay nakakatulong sa pagpapagaan ng pananakit ng katawan, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagpapanumbalik ng lakas ng kalamnan. Kahit ang mga ritual ng taga-usog ay may paliwanag sa modernong agham, ang tinatawag na psychosomatic effect kung saan ang paniniwala at emosyon ay may epekto sa pisikal na kalagayan. Ang pagbibigay ginhawa sa pamamagitan ng orasyon, bulong, at pag-aaruga ay mahalaga sa paggaling ng may sakit. Ang pamana ng mga manggagamot ng Cavite ay buhay at makabuluhan pa rin sa kasalukuyan. Pinapatunayan nito na ang sinaunang karunungan ng ating mga ninuno ay may matibay na batayan sa agham, at mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan.